Ating mga kapatiran na nais lumago sa pananampalataya. Kasama po natin ngayon dito si Kuya Kazu para maging assistance natin sa technical. Dahil wala po iba nating kaibigan at tayo po ngayon ay magtuturuan ng salita ng Diyos. May the Lord help us bago po tayo dumayangko sa ating pagtuturo. May I request all of you to pray with me that the Lord's Spirit will guide us and lead us. Panginoon, marami pong salamat na ikaw ang aming pinagmumulan ng aming karunungan dahil ikaw ang nagbigay ng aming kakayahan upang ikaw ay maunawaan. Sa tulong po ng banal mong Espiritu na nagbigay sa amin ng kaluwalhatian, karunungan at kapaliwanagan patungkol po sa inyong mga salita. Banal na Espiritu, sa mamagitan ng iyong kapangyarihan, samahan ng bawat isa upang maunawaan ang iyong katuruan. Ito pong aming dalangin para sa kaluwalhatian ng Ama, pagkalinisin mo ang aming buhay, ang aming puso, sa magitan ng dugo ng iyong anak na si Jesus na siya nag-aalis ng lahat naming kasalanan upang kami makarating sa trono ng biyaya na may kalakasan ng loob and with confidence to approach the heavenly throne. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At ngayong gabi po, ako po ay magtuturo patungkol po sa kaligtasan ng tao, na ang kaligtasan po natin ay ang nagsimula nito ay ang Diyos. Noon po tayo nagturo ng mga nakaraang buwan patungkol po doon sa kaligtasan kay Kristo Jesus. Ngayon naman po pag-uusapan natin ang biblical view of salvation, a 100% work of God. Ayan po ang liliwanagin natin. Ito ba'y isang 100% gawa ng Lord o may contribution ang tao para ito'y maisakatuparan upang ang taong inililigtas ay maligtas ng liligtas. Okay? Kaya pag-usapan po natin yan, no? Basahin po natin ang ating proof text sa Ephesians chapter 2, verse 8. Ang sabi po rito, ganito po, ito po ang ating pangkalahatang pananampalataya ng Kristyanismo patungkol po sa salvation by grace alone and by faith alone. Ang sabi po rito is, for it is by grace you have been saved. Sa pamamagitan daw ng biyaya, tayo mga naligtas. So nagmula po ang biyaya sa isang mabiyayang Diyos na iginawad sa tao ang kanyang pagmamahal, biyaya, at sa pamamagitan ng pananampalataya, through faith. For it is by grace you have been saved through faith. Yung true faith, it is the medium or the avenues wherein grace is activated in the hearts of the recipient, which is the people na nag-response dun sa biyaya ng Diyos na nagbigay. So tignan po natin, ang kasunod nito and this is not from yourselves. Ito pong kausap ni Apostol Pablo ay mga Kristiyano sa Epeso na siyang tumanggap at kumilala kay Kristo bilang individual na personal na kaligtas, tagapagligtas nila. Sinasabi ni Pablo sa kanila na hindi daw ito galing sa kanila, not from yourselves. It is a gift of God. Maliwanag po rito, regalo, kaloob ng Diyos. Kaya dapat po tayong lahat ay magkaroon ng understanding na God is the great giver. He loved us so much to the point that He gave us gift. Ito pong kaloob na to ay kaloob ng pananampalataya, gift of faith. Kaya po yung biyaya na tinugon ng tao, dahil yung pananampalatayang ito ay dumating sa pakakinig ng salita ng Diyos according to Romans 10. Ngayon, dahil yung biyaya ng kaligtasan na ituro, the grace of salvation which come from Jesus Christ ay nadinig. Ngayon po, yung pananampalataya sa pusong ng taong nakarinig ay nag-activate, nagkaroon po ng activation sa puso niya at siya po'y tumalima o nag-response dun sa biyaya. Pero pinagmulan po nito ay biyaya, grace . Nauna po yung grace, hindi yung faith . No? Tingnan po natin . For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, hindi galing sa tao, kundi sa kaloob ng Diyos. Not by works. Yun, binigyan din na naman dun sa verse 9. Hindi po gawa ng tao o gagawin ng tao o ginagawa ng tao so that no one can boast. Ayun po ang inaalis ng Diyos sa tao
na ang kaligtasan na tinanggap niya ay mula sa Diyos mismo. Wala ho sa kanya. Oh, no, kaya sabi ito, not of yourselves, not by works, so that no one, kung titignan niyo mabuti, puro negative yan, not by yourselves, not by works, not no one can boast. So therefore, it has nothing to do with man's effort. Salvation came because of God actions and activity. For we are God's handiwork created in Christ Jesus. Kung titingnan po natin, ang kasunod nito, verse 10. Una, dumating ang kaligtasan sa tao sa magitan ng kanyang pananampalataya at pananalig. At pagkatapos na siya po ay sumampalataya, tinanggap niya yung kaloob ng Diyos. Actually, ang pananampalataya po hindi po works, ha? Believing is not works. It is a matter of just a mental asset na you entrusted everything to God, you trusted in God completely, and therefore you are justified. That's what the Bible says, especially in the book of Romans and Galatians. So pagkatapos po ng isang tao, ang isang tao ay tumanggap, sumampalataya, nagtiwala at ibinigay ang buhay niya sa Diyos, ang kasunod po nyo, ito na po. For we are God's handiwork. Ayan. Ibig sabihin tayo daw ay nilikha niya kay Kristo Jesus upang upang gumawa ng mabuti. Na inihanda niya which God prepared in advance for us to do. Kaya po yung mabuting gawa ay sumusunod na po yan kung ang mga tao po ay sumasampalataya na. Faith comes first before good works. Hindi po good works para magkaroon ng faith. That is religion. Ang relihiyon po magtuturo, gawin mo tong bagay na to para ikaw ay maging katanggap-tanggap ang iyong pananampalataya sa langit. Baligtad po. Binayayaan po tayo ng Diyos sa magitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. At kung sino mang sasampalataya sa biyayang yan, sa kaloob na yan, ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So therefore, faith comes first and then the works, the good works of a Christian will follow. Parang pong isang yung train, yung machine, yung pinakamakina ng train na nasa harapan, tapos yung mga carriages nasa likod, ay pag ito po yung naikabit dun sa main engine ng train, at siya umandar na, yung mga carriages dun sa likod sumusunod na lang. Hindi po pwedeng ilagay sa harapan yung carriages, wala silang power. Same thing with the karwahe, yung pong chariot. Yung pong chariot ay may kabayo sa harapan. Yung karwahe po nasa likod, may gulong. Hindi mo pwedeng ilagay yung karwahe sa harapan, yung kabayo sa likod. Ang dapat nasa una yung kapangyarihan, yung power, para sumunod na lang yung walang kapangyarihan. Para maintindihan po natin, kung meron po tayong magandang illustration para makita natin itong sinasabing good works ng Christian, lahat po tayo patay, katulad lang isang globe. Yung globe, no? Yung ating globes, no? Ating kamay po ay gumagalaw, pero yung globes, wala pong buhay. Pero pag inisuot po ng kamay yun at ang kamay gumalaw, sumusunod na siya. That is what happened to a Christian man and woman who received the power of the Holy Spirit in Christ through faith. They are now able and capable to do good works because the Holy Spirit indwells them. Kaya dapat maliwanag, kahit na anong gawin ng tao, pag wala sa kanyang Espiritu Santo, ang inclination ng kanyang puso ay gumawa lang ng mali dahil hindi naman siya regenerated. Hindi siya na born again. Hindi ngayon na quicken ang kanyang espiritu. Bagamat siya may kaluluwa, may isip at emosyon, kadalasan ng kanyang inclination ay papunta lamang sa mga bagay-bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Okay? Kaya maliwanag po itong Ephesians 2:8 and 9, mga kapatid, ha? Huwag kayong malito na ang kaligtasan po ay galing sa Diyos, hindi sa tao. Wagamat tayo ligtas na ngayon, ang tao ngayon ay sumusunod na sa Diyos dahil inilagay sa kanyang puso at katawan ang Espiritu ni Kristo. Kaya ulitin po natin, ito pong Christianity, born again Christianity is not religion. It is a matter of having a Spirit of Christ in a person upang ang taong yan ay mapabilang sa Diyos. Romans 8:9, that anyone who does not have the Spirit of Christ, he does not belongs to Christ.
Kahit na umanib ka sa anumang relihiyon, pag wala naman ang Espiritu Santo ni Kristo sa puso mo, you are not Christians. In essence, you are just simply a religionist, a person with religion. But a person with the Holy Spirit is spiritual. Kaya po itong good works na sinasabi natin ngayon, hindi po ito ang daan sa kaligtasan. Kasi ang good works ay hindi po aabot dahil walang naging mabuti, walang nakaabot sa tinatawag nating standard of perfections, perfect holiness. Ang Diyos lang ang perfect. Bagamat ang tao may kabaitan, pero meron pa rin siyang kasalanan. Kaya salamat na lang, si Kristo ang kanyang dugo ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. The blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Kaya po ang tao na justified before God the Father because of Jesus Christ's finished work on the cross. Kaya pag-usapan po natin, ang biblical view ng salvation, ito ba'y 100% ng trabaho ng Diyos? Ito ba'y 0% ng trabaho ng tao? Kasi pagka nalagyan tayo ng 99% God's work and then 1% man's work, ko-savior na rin tayo ng Diyos. Kasama tayong nagligtas, na nagligtas ng tao. Ibig sabihin, we are participant of God's work of salvation. O basahin po natin. Ito pong tawag dito ang the word monergism and synergism. Ito po yung isang theological terms na ginagamit ng mga theologians upang ituro ang pagkakaiba ng paggalaw ng Espiritu Santo at pag-ayon ng tao na sinasaniba ng Espiritu Santo sa kanyang pabuting gawa. Ano bang ibig sabihin ng monergism? Basahin po natin. It is the view in Christian theology which hold that the Holy Spirit is the only agent. Ayan, maliwanag po yan. Only agent. Wala nang ibang ahensya pa. That affects the regenerations of Christians. Yung pong Espiritu Santo, kaisa-isa lang siya, na gumalaw at gumawa upang maapektuhan ang pagbabago, pagka-born again, pagkamuling pagsilang ng isang tao sa magitan ng Espiritu niya. Pag sinabi naman pong synergism, from we got the word sync or to synchronize, the view that there is a cooperation between the divine and the human in the regeneration process. Ito po ay hindi natin pwedeng tanggapin dahil sinabi na husab dito, not of ourselves. It is God's gift, not human works. So therefore, we stand to this belief that monergistic view of salvation is the real and the proper one. Pag sinabing monergistic, because you contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary. Kaya po yung mga tao, dahil nagkasala lahat, for all have sinned and fall short of the glory of God, only the sins that we made is the only contribution na magagawa o nagawa ng tao para itong monergistic view of salvation ay magkaroon ng realization. Since sins is also a part of our inherent nature dahil tayo nagkasala, hindi natin pwede maging contributory tayo dun. Dahil yun ang tinatanggal ng Lord eh. Hindi naman pwedeng maging contribution yung tinanggal. Lahat ng kinontribute na idagdag. No? Kaya lahat tayo, since tayo ay sinners, we should be grateful and thankful to God that because of His grace, ayan po, maliwanag pa sa sikat ng araw, na lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So lahat po ng kasalanan, no? For God cleanses us from all sins, hindi po pwedeng yung future lang, hindi po pwede yung past lang, hindi po pwede yung present lang. Pag sinabing all, it encompasses the entirety of time, including all the past, present, and future sins na magagawa pa ng Christians. Dahil hindi po sa pagiging mabait mo at makasalanan mo, maliligtas ka. Our salvation is high, depended only and solely only in Christ's finished work in Calvary. Kaya walang makakapagmalaki. No one could boast na sila ay nag-participate doon. They could not attain it,
They could not even maintain it nor sustain it. Only God is able to save you through and through. From the least to the outermost, God is the author and the perfecter of our faith. The book of Hebrews said. Kaya, without the regenerating work of the Holy Spirit, ano po mangyayari? No man could ever believe. Mababasa po natin yan sa Ephesians 2:4-5, John 3:3, and John 6:63. Kung may mga Bible kayo, you just browse your Bible and see to it. Ito pong mga Bible verse ito, ang nagpapatutunay as a proof text that the Holy Spirit regenerate Christians. So, ibig sabihin nito mga minamahal, tayo po ay sovereignly chosen by God, but God gave every individual of this whole world to respond positively to the gospel calling. Pero hindi naman lahat tumatanggap. Yung iba talagang sarado. Kaya ang sabi ng Bible, that whosoever believe. Hindi tayo hyper-Calvinist na sasabi, merong na-elect lang si Lord for a specific group of people. Hindi totoo yun. Ino-offer ng Lord ang kaligtasan sa lahat. But because of man's stubbornness and self-independence, they choose to go their own independent way and would not submit to the rulership and lordship of God. So may free will ang tao upang sila ay mapili. Since God is all-knowing God, syempre po, dahil ang Diyos alam niya yung past, present, future, alam niya kung sino yung magre-response. Pero wala ho siyang tinatangi, hindi siya yung arbitrary, meron man siyang pinili para sa sarili niya at yung iba punta ng impyerno. Hindi ganon. Ang Bible po maliwanag that the salvations and Jesus Christ died for all. Okay? Ito po ang nagpapatunay na ang ating pong buhay, nung wala pa tayo kay Kristo, we are dead in the spirit. Kahit si Eva at Adan, nung po sila'y nakikipag-ugnayan sa Diyos doon sa Garden of Eden, meron silang connection, meron silang relationship with God. Dahil sila nag-disobey dun sa order at commands ni Lord, sila po ay namatay. Not physically, but the spiritual connection is being severed. They became separated from God. And from that day on forward, lahat na ng tao ay naging patay sa espiritu. Yan po yung tinatawag nating original sin. Dahil sinabi ni Paul dito sa Ephesians chapter 2 verse 1, nung hindi pa Kristiyano yung mga Ephesian, according to him, as for you, Ephesian Christian, you were dead. Past tense nga eh. Patay sila nun. Saan? In your transgressions and sin. Hindi pa sila Christian. Of course, yung kanilang spiritual life, hindi pa regenerated, hindi pa quickened. Patay nga eh. Wala pa silang connection sa Espiritu ng Diyos eh. Wala pa sa ang Holy Spirit ni Jesus Christ eh. Hindi pa sila born again. Kaya sabi ni Paul, we're dead, past tense we're dead in your transgression. In which you used to live, kita nyo when you follow the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. Sino ba yung ruler of the kingdom of the air niya? Si Satanas yan. The spirit who is now at work in those who are disobedient. Yung kanilang lifestyle, yung kanilang gawin ng pamumuhay nung hindi pa sila sa Panginoon, patay pa yung kanilang mga espiritu, ay pamumuhay ng makamundo. Sunusunod nila yung mga naisin ng spiritual disobedient ruler of this air, which is Satan and demons. Kaya yan po ang kanilang gawin ng pamumuhay. Sinful and sinners, because there is no holiness in them, because they are dead. They were dead in their transgressions and sin. Anong ginawa ng Lord? When the time has come, they heard the gospel, they responded to the gospel positively. Ito po nangyari, verse 3. All of us also live among them at one time, gratifying and craving of our flesh and following its desire and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Yun po yung binibigyan din ni Apostol Pablo. Yung lifestyle kasi nila nung araw, na hindi pa sila Christian, wala pa sila sa Panginoon,
Ganyan ang kanilang pamumuhay, gratify the cravings of our flesh, following its desire and thoughts. Kaya po ang taong walang regeneration, hindi siya born again, wala sa kanya Holy Spirit, ang nananaig sa kanyang mga decision making, sa kanyang inclination and propensity, tinatawag nating desire, ay makalaman, ayun, flesh, makamundo. Alam naman natin, ang makamundo at makalamang pagnanasa ay hindi nakakalugod sa Diyos. So ngayon, anong sabi doon sa huling talata? Like the rest, katulad ng iba, we were by nature deserving wrath. Sa ating kalalagayang, naturalesang kalalagayan, tayo karapat-dapat ng paghuhusga o galit o puot ng Diyos. O salamat na lamang, pinaliwanag sa atin ngayon pagdating sa verse 4. But because of His great love, ayun, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos for us, God the Father, who is rich in mercy, napakayaman sa habag, made us alive. O, maliwanag pa, lahat ng tao sa mundo, hindi nila kayang buhayin yung kanilang patay na espiritu. Dahil ang espiritu ng Diyos, manggagaling sa Diyos, hindi sa tao. Wala nga yung tao nun eh. The Holy Spirit comes from God Himself because He is the Spirit. Isa lang naman sila, God the Father, God the Son, the Holy Spirit. Made us alive. Hindi sinabi dito, we made ourselves alive. Dahil wala ho talagang maboborn again pag hindi gumalaw ang Diyos sa katawan ng tao. Walang mariregenerate. Hindi nga by ourselves eh. It is by gift of God, by grace of God. Not of our works, not of ourselves. Kaya sabi rito, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression, it is by grace you have been saved. So maliwanag po na ang Diyos ang nag-quicken. Sa ibang rendition po sa King James, I believe it is quicken. He quickened us in Christ. Means, binuhay yung ating patay na espiritu. Regeneration po ang tawag dyan. Yan po yung tinatawag natin born again experience. Kaya kung hindi ka pa born again, kung sino nanonood ngayon dito sa akin live, FB Bible sharing, kinakausap ka ni Lord. God is speaking to you. God wants you to be regenerated. Dahil hindi ka pa born again, you need to be born again. You are born in the flesh, pero your spirit is not yet regenerated or born again in the Spirit, kaya kinakailangan ma-quicken yan, mabuhay yan sa magitan ng iyong pakikinig ng salita ng Diyos, which is the grace of God. Kinakailangan mo mag-response in this message gospel. So kaya tayo nagpapatuloy dito mangaral. Sa buong mundo, tayo po ay napapanood live dito sa ating Facebook. So brother, sister, kung sino ka man, God loves you and He has a wonder plan for your life. Ngayon, kung ikaw ay mananalangin at nanaisin mong makilala si Lord, magre-response ka lang naman, wala ka bang gagawin, hindi naman trabaho to, trabaho ng Holy Spirit sa puso mo. Sa pagre-response mo sa gospel, you will be regenerated. So, uulitin ko, from verse 1 to hanggang 5, pagdating sa verse 8 hanggang 10, dito na ipinakita yung sinasabing salvation by grace and by faith alone. Hindi po ito sa tao, ito'y regalo ni Lord. You cannot give yourself a salvation. Hindi mo pwedeng bigyan o iligtas ang sarili mo. Only God saves man. Not by work so that no one can boast. Tayo po kasi naturuan ng ating traditional religion na dapat tayo gumawa, magsikap, magpagal, magpagod. We have to exert effort in order to gain heaven, which is very wrong. Heaven exerted effort by bringing His Son, Jesus Christ, to this world, that whosoever believe is not works. It is a matter of having a mental asset that you are 100% knowing and have that concept and knowledge in your mind that Christ is the one
pay, paid for all the sins that you committed against God. Kaya ikaw ngayon ay meron ng bagong pagkatao. Kaya po yung lahat ng tumatanggap kay Kristo at sumasampalataya, ang tawag dyan, born again Christian. O ulitin ko, hindi po ito relihiyon, it is an experience. Through the Holy Spirit, by believing Jesus in His finished work on that cross. Nalaman po natin sino si Kristo, sino ang Diyos, through the Scriptures. Because according to St. John Chrysostom, ignorance of the Scriptures is ignorance of Christ. Kaya kung nagbabasa ka ng Bible, at ngayon naiintindihan mo ngayon, ine-explain ko sa iyo kung ang kaligtasan ay magagaling sa Diyos, dahil sa Diyos na nanggaling yan, nagkakaroon ka ngayon ng understanding na hindi galing yan sa sarili mo. Stop trying to earn or gain your salvation by your own personal effort. It is all mistaken. Mali ho lahat yun. Sa Diyos nang galing ang kaligtasan natin. If grace depends on our cooperation, then it is no longer grace. Sabi ni Martin Luther. Kaya nga biyaya eh. Wala kang maidadagdag doon, wala kang maiko-contribute doon. Inabot na lang sa'yo, ibinigay na lang sa'yo. Ang salvation po ay gawa po ng ating Diyos. Salvation is the work of our true triune God. We believe in that Holy Trinity, ha? Pakinggan niyo po ito, ha? Para maliwanag po dun sa mga nalilito. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo ay isa. Mahirap intindihin, pero yan po ang tinuturo ng Bible. Since we cannot confine God with time, space, or mathematics. Labas po siya doon. Hindi natin siya kayang bilangin o i-confine sa box. We people, our finite mind, can count matters by dimensions or individuality. Kunyari, isang silya, 1 chair, 2 chairs, 3 chairs. No? But God is one, but they are distinct in person, but they are working harmoniously without contradicting each other. Parang ako, sa asawa ko, ako'y asawa, sa anak ko, ako'y tatay, sa kapatiran, ako'y pastor. Pero isang pastoroni lang ako. So much with that, ang gusto po natin bigyan diin dito, paano gumalaw ang tatlong persona ng Diyos sa isang Diyos sa kaligtasan ng tao. Umpisa natin yung God the Father. We believe in divine elections, no? Na talagang, siyempre, alam niya lahat yun, no? But hindi tayo naniniwala sa hyper-Calvinistic na arbitrarily, meron siyang pinili para sa kanya lang, at yung hindi mga pinili, pumunta na sila sa hell. Hindi ho ganun si Lord. God is a God of justice. Binigyan niya ng tao ng free will to choose which way they should choose. Since God have the foreknowledge of the future, kaya along the corridor of times, nakita niya na kung sino yung magre-response. Kaya sinabi lang dyan ni Peter, even ni Paul, na they are the elect, the elected. Pero ang kaligtasan ay para sa lahat, ha? Since ang Bible sinulat na in the past tense, kung saan matagal nang naisulat nung unang panahon pa, ilang daang taon na, 1,000 taon na pala, naisulat ngayon doon, elect, na pinapatunayan lang nila Pedro at ni Pablo na silang mga nag-uusap-usap doon, lahat sila Christian eh. Sila yung mga talagang napili at napili na. Okay? Pero ang kaligtasan po ay para sa lahat. Since God has a foreknowledge of the future, alam niya kung sino yung mga tatanggap doon. Basahin natin sa 1 Peter 1:2. Elect according to the foreknowledge. O, tignan nyo. Foreknowledge, ibig sabihin, before. The knowledge before. Sa lahat tayo, pag pumipili tayo, halimbawa, pipili ka ng eroplanong sasakyan mo papuntang Amerika. Ito ba'y Japan Airlines, American Airlines, ito ba'y Emirates Airlines. Nasa isip mo pa lang, meron ka ng gustong piliin. God has a privilege and prerogative, wala naman tayong kakayahan na mamili dahil siya naman na nakakaalam, siya may kakarapatan at mayroong prerogative mamili.
because of the foreknowledge, ibig sabihin yung alam niya sa hinaharap, elect according to the foreknowledge of God, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace and be multiplied. Nakita po natin, God elects the people who would be saved. In a sense, because of the foreknowledge. Hindi because of his personal, yung kanyang preference, no? Yung foreknowledge niya, ang pinapakita ni Pablo rito at ni Pedro. Binase nila yung kaligtasan na yung mga taong naligtas na yan ay doon sa future knowledge ng Diyos. Pero hindi siya arbitrarying namili na para sa kanya at pamimili para kung sino mapunta kay Satanas. Hindi ganun si Lord. God is a God of just. Iniiwan sa taong pagpili kung sila magre-respond positively or negatively sa gospel. Pagdating naman po kay Jesus Christ, God the Son redeems the elect. Bakit? Alam na ng Diyos the Father kung sino yung mga tatanggap. Since Jesus Christ came into this world, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Whosoever believes in me shall not perish but have life. Kaya yung mga magre-response na yon, they are the elect. Ephesians 1:7, in Him, Jesus Christ, we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. Si Jesus Christ po yung nag-execute, sa katuparan ng kaligtasan, the redemptions of the people elect by God. Ngayon, anong ginawa ng Holy Spirit? God the Holy Spirit, through regeneration, applies the Son works to the elect. Kaya nung nag-response yung tao by hearing God's word, the Holy Spirit regenerates those people. Titus 3:5, He saved us, not because of righteous things we have done. Niligtas niya daw tayo, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawang ginawa. O kaya nga hindi sa works siya ng tao, hindi nakadepende sa mabuting gawa mo yan eh. But because, ayun sabi ron, of His mercy, sa kanyang habag pala ng galing, He saved us, siya na naman na nagligtas, through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Kaya yung pong true in God, yung the Holy Trinity, God, Father, Son, Holy Spirit, is active working for the regenerations of humankind. Pero tayo pong mga tinawag ng Lord at nakikristiyan na, tayo inutusan ni Jesus para sabihan ang lahat. Tell the word, go and preach the gospel to all creation. He who believes and baptized will be saved. He who does not believe are condemned. So dahil naniniwala tayo, God has chosen people unto Him, but we do not know who are those people na magre-response. Kaya we are keep on telling them, believe the gospel and thou shalt be saved. Yung sinabi ni Paul dun sa Roman guard, dun sa Book of Acts. Okay? Ang sabi ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Okay. Kaya maliwanag po, according to the monergistic teachings, a sinner is given pardon for sin by the death of Jesus, acceptance with God by the imputed righteousness of Jesus, and faith in Jesus by the Holy Spirit. So yung pagtanggap ng tao kay Kristo bilang tagapagligtas niya at Panginoon. Okay? Yun po ang act of God na pumasok sa puso ng tao, yung spirito niya, by simply accepting Christ into the heart. Ngayon po, dahil ang Kristiyano, dahil sila po tinanggap nila ang Espiritu ni Jesus sa magitan ng pananampalataya. Naniniwala po tayo, it is a one-time event, yung regeneration, yung justification, yung yung tinatawag nating born-again experience, ay isang event po nangyari yan, monergistic way of God, transforming a person from dark to light, from unrighteousness to righteousness, from unholiness to holiness, imputed unto that person the righteousness of Christ
in that person by pouring unto them the Holy Spirit. Kaya pag ang isang tao na tumanggap na, nagsisimula na siyang mabuhay sa kanyang buhay Kristiyano, ang tawag po dyan ay sanctification. Ulitin po, iba po ang salvation sa sanctification. Salvation is an act of God alone. Ang sanctification po ay gawa na po ng Diyos sa taong kumikilos, sumusunod ayon sa kalooban niya. Ang sanctification po ay service. It is the work of God in a person who cooperate and obedient to the leading and guidance of the Holy Spirit. Kaya po ito, synergistic na ho ito. Dalawa na ho tayong gumagalaw dito. Sabi ni Paul, it is I no longer live, but Christ who lives in me. The life I live now in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Galatians 2:20. According to Philippians 2, for it is the Lord your God who works in you to will and to act according to His good purpose. Kaya po ang sanctification ay iba sa salvation. Ang sanctification po ay paggalaw na ng Kristiyanong tumanggap ng Espiritu ng Diyos upang siya ay maging kamanggagawa, maglingkod, gumawa ng mabuti, sumunod sa kalooban ng langit dahil nasa kanyang Espiritu ng Diyos. Ang tawag dyan sanctification, paglilingkod na ho yan. Hindi ho salvation yan. Iba, kino-complete nila yung salvation sa sanctification. Magkaiba ho yun. Salvation is a work of God alone. And sanctification is a work of God in man, and the same time, man cooperating with the Holy Spirit that lives inside of them, telling them to do things which is pleasing to God. Hindi yung gagawa sila mabuti para maligtas. Hindi. Sila po'y ligtas kaya nakakagawa sila ng mabuti dahil nasa kanila ang Espiritu ni Jesus. Dapat maliwanag sa atin yan, mga minamahal. Kasi po, pag kaya pinagsama mo yung dalawa yan, labas nyo, relihiyon na naman yan. Gumagawa ka ng mabuti para maligtas, mali. Niligtas ka ng Diyos, nilagyan ka ng Espiritu ng Diyos, pinabanal ka ng Diyos sa harapan niya para ikaw ay makasunod at makagawa ng mabuti. The power of the Holy Spirit brings you holiness. Kaya nga Holy Spirit, dalawa tama niyan. Holiness and spirituality. Hindi religiosity. Kasi pag religion lang, religious ka lang, wala ka namang spirituality. Wala ka ring holiness. Kaya nga may tawag sa kanya, Holy Spirit, para merong mangyayari doon sa pinasukan niya. Nababago. Amen? Okay, praise the Lord for that. Jesus said, you did not choose me, but I chose you. Kaya ang Panginoong Jesus ang unang gumalaw, kasama ng Espiritu at kasama ang Ama. For even, sabi sa Ephesians 1:4 and 5, for even as He chose us in Him before the foundation of the world. Yung Diyos Ama po ang pumili, in the corridor of time, nakita niya kung sino yung mga magre-response. Ulitin po natin, hindi po tayo hyper-Calvinist dito na may nagtuturo kasi na meron daw talagang ang Diyos, pinili lang para sa Kanya. Yung iba, hindi pinili, impyerno na yun. Parang unjust naman yung Diyos nun, hindi binigyan ng pagpili ang tao. Kaya nga, wala na silang free will to choose, no? Arbitrary na yun. Ibig sabihin, controlled na yun. Ibig sabihin, predetermined na yun. Kahit pala anong gawin niya, kung hindi pala siya pinili, impyerno pala siya. Hindi ganun yun. Binibigyan ng Lord ng pagkakataon ng lahat upang sila'y magsisi. Sabi nga sa 2 Peter, for God gave people a chance, no? God is not too slow to fulfill His promise, but giving people a chance to repent and come into the knowledge of the Son of the living God. Okay, praise the Lord. Ito rin sinabi ni Jesus Christ na nagpapatunay that this monergistic salvation is real. Jesus said, no one, kita nyo, no one, kasama ng lahat ng tao dyan, simula nung kay Adan hanggang matapos ang mundo, can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last days. Sino nag-draws? Hindi naman yung sarili natin. Dahil wala pa nga tayo, ginawa ng Lord. Di yung God the Father. Kaya mga minamahal, basahin nyo mabuti yung Bible nyo. May mga nagre-rebat yun sa verse 44 daw. Yun lang daw tinuruan ng Ama at nakabasa. Kaya nagkaroon sila ng pagtuturuan at pagbabasa at pakikinig dahil ang Diyos ay unang nagpadala na ng anak niya, Jesus Christ. Jesus Christ is the Word of God who became flesh,
the Word of God has been given to people. Before Jesus Christ, ang Old Testament ay nangangaral na patungkol sa darating na Messiah. It was prophesied before the coming of the Messiah. Jesus Christ is the Word. Kaya kung sino man yung naniniwala na kailangan daw magbasa muna, kailangan marinig muna. Ang katotohanan po, ang Diyos ang nagsimula ng lahat. Even the Word of God started from Him because the Word of God is from God Himself. And He decided to make the Word alive to all the people to know through the incarnated Son, Jesus Christ. In the beginning was the Word, John 1:1, and the Word was with God, and the Word was with God, and the Word became flesh and dwelt among us. Kaya lahat po ng nag-aral, nagbasa, nakarinig ng salita ng Diyos, it is an act of God pa rin for us all to enjoy the privilege of hearing God's voice and be saved. Kaya nagsimula po lahat ito sa Diyos. Ulitin nyo, basahin nyo lang mabuti. Magagalit po lang ang English grammar kung pipilipitin pa natin ito. Simpleng intindihin lang naman. Sabi ni Jesus, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Sino nag-draw? Yung Father. And I will raise him up on the last days. John 6:65, and Jesus also said, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father. That's why, since God knows all things and He knew already by His foreknowledge, who are those who would be saved because they would respond to Him. Foreknowledge, ibig sabihin, yung kanyang kaalaman lang, hindi yung kanyang persahang idinetermina, hindi yung ibig sabihin nun, foreknowledge. Si Lord po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan niya. Kaya maraming salamat kay God the Father. Sa dami-dami ng tao sa mundo, pinili niya tayo. Because you choose to be chosen. Many are called, but few are chosen. Ang daming tinatawag Yung iba naman ayaw magpatawag. Yung iba naman dinededma lang. Yung iba naman parang walang pake. Tapos pagdating ng judgment day, magugulat sila. Bakit hindi ako winarningan? Bakit walang nag-share sa akin? Ang dami na nag-share sa atin. The internet is all over the world. Nung hindi katulad ng araw, printed media lang, saka by TV and radio. Ba ngayon, by the tip of your hands, nasa dyan ang mga word of God sa mata ninyo. So wala ho tayo magiging excuse pagdating ng judgment day na hindi na i-share sa inyo ang gospel. The gospel is being preached. You just simply ignoring it. Kayo na ho ang bayala. Pero humalaga na ibabahagi ang salita ng Diyos sa inyo. At kung kayo po ay nakakatunghay ng ganitong programa, mapalad kayo. It is the way of God. To really knock your heart, He's knocking at the door of your heart. Sabi ng Bible, Revelation 3:20, if anyone hears my voice, Jesus said, I will come to him. Kaya open your heart. The Bible even says, if you hear the word of the Lord, harden not your heart. For today, hindi tomorrow, hindi next week, hindi next year, for today, is the day of salvation. At kung hindi ka paligtas at nagugulimahanan ka, hindi ka pupunta sa langit, tatanungin kita ngayon, kung mamatay ka ngayon, pupunta ka pa sa langit. Sabi ni Jesus, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. God is now drawing you unto Him by simply hearing this voice from me. So I would like you to pray this prayer. Kung sino ka man, sa kamandako ng mundo. Hindi kita kilala, pero kilala ka ni Lord. I would like you to pray this prayer, praise by praise. Repeat after me. Lord Jesus, I open the door of my heart. I receive you into my life as my personal Lord and Savior. Forgive me of my sins. Holy Spirit, I welcome you. Father God, I entrust to you my life, my whole being, my whole spirit. To you, Lord Jesus, I entrust everything. In your name I pray. Amen. Kung pinaniwalaan mo yung panalangin niya ng buong puso mo, hindi kita kilala, pero kilala ka ni Lord. Congratulations, kapatid. Maghanap ka ng Bible-based Christian dyan sa lugar nyo na itinuturo ko siya si Kristo ang Panginoon at Diyos at maliligtas sila sa magitan ng biyaya lamang. Sa magitan ng salita ng Diyos, makakilala tayo sa Diyos. So, welcome to the family. And Acts 13:48, magtatapos po tayo rito. And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord.
And as many as were appointed, past tense ito, tignan nyo mabuti ha. As many as were appointed to eternal life, believe. Bakit appointed? Kasi nga, alam na ng Lord kung sino sila. Kaya by that time, hindi pa nagagawa ang mundo, meron mong appointment na ginawa ang Lord. Ulitin po natin, since it's based on foreknowledge lang ha, hindi to arbitrary controlling the mind or sovereignly controlling the hearts and the mind of the people. Kaya nagkaroon po ng appointment na kasi foreknowledge nga eh. Past tense eh. To eternal life, belief. So brother and sisters, maraming salamat sa inyong tagapakinig. Pag sinabi pong monergistic or monergism, it is an act of God regarding the salvation of man, that it is God and He, God alone, is the sole author of human regeneration and salvation. Pagdating po sa synergism, ito po ay gawa ng Diyos sa taong tumanggap sa Espiritu ni Kristo at nakikipag-cooperate sa kanyang layunin at kalooban. Kaya it is a work of God at the same time, the person who has the Holy Spirit. So, hanawa, naiintindihan nyo ito, no? Pagkakaiba ng monergism and synergism. Mono means from the word one and only, single. Synergism means to be sync or synchronized with. Kaya merong kasama. Cooperation between divine and the human. Salvation is God alone. Sanctification is God and man living out Christian life. I hope you can learn something today. Maraming salamat sa inyong nakinig at nanood. Kung meron ko kayong natutunan ngayon at nakatulong ito sa inyo para maintindihan ang kaligtasan, share it with your friends, lalo yung mga baby Christian na kaibigan nyo na ito palang ginawa ng Lord sa buhay natin. We are saved by His grace through faith. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat at congratulations sa mga tumanggap kay Lord. Maraming salamat kay Kuya Kazu. Kasama po natin dito. Siya po yung ating mabait at mabuting controller doon sa ating panel. Dahil wala po ibang makasama namin. Sa susunod po ay makasama namin sila. Kaya po pag nag-iisa po kami rito, ako ay nagtuturo ng mga biblical terminologies, doctrines, to enlighten and make it clear to the hearer all Christians jargon or cliche na nadidinig natin kung saan-saan, no? I hope meron kayo natutunan. Magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at pagpalain tayo ni Lord. Always remember, Jesus loves you and we love you. God bless you. Good night.